Ano ba yung tinatawag nating functional approach? From the word itself, functional or paano ba nagfa-function ang isang tao or isang community. Dito tayo sa baba para mas magets nyo. Functional community naman, yan yung method of engaging the client through relationship, essentially one-to-one in the use of social services toward his, her own, and the general social welfare. Yung functional approach, yan daw yung method ng pakikipag-engage ng kliyente mo through through the relationship or paano ba siya nakikipaghalubilo sa mga tao. Essentially daw one-to-one or face-to-face in the use of social services. Meaning yan, toward her own or general social welfare. Kasi nga 'di ba kapag yung isang client mo is nagfa-function siya, meaning marami siyang role in the community. May it be he become a father and then he become a patient and then pwede din siyang worker or pwedeng brother or anything else. Marami siyang function in the society. And kapag functional siya, usually malaki din yung benefits niyan sa mga social welfare or mga social services. Kasi kung functioning naman siya, hindi na siya masyadong masasali doon unless maging dysfunctional. Okay, dito naman tayo, service being offered helps to give sharpness and focus to the diagnosis or the understanding needed for particular pathological condition for which type of treatment is defined in order to achieve the environment goal. Yan yung sinasabi ko na nag-vary din kung ano ba or paano ba natin matutulungan yung client natin depende sa environmental goal or services na ino-offer para na din ma-focus natin yung mga diagnosis and ma-understand din natin kung ano nga ba yung kailangan nila pathologically conditions for which type of treatment talaga ang kailangan in order para makita natin kung saan ba sila nagpa-function na environment or ano ba talaga yung goal ng environment. Okay. So dito naman tayo sa baba. Direct provision model meaning direktahan mong ibibigay yung tulong. Kaya nga siya direct provision model. So para mas magets natin, punta tayo dito sa baba. Dito naman sa direct provision, direct administration or direktahan mong ibibigay of existing program and aid. Pero hindi siya dole out. Yun yung kailangan yung tandaan sa direct provision model. Ibibigay mo, direktahan yung mga aid or yung mga tulong mo, pero hindi siya yung dole out na after that, wala ka nang pakialam. Meaning kasi ng dole out, like magbibigay ka lang ng pera and hindi mo na i-evaluate, hindi mo na titingnan kung applicable ba siya doon sa pangyayari na naranasan ng client mo or hindi, wala ka nang pakialam. Basta pag nabigay mo lang, okay na, wala na, tapos na. Yung sa direct provision kasi, even though direktahan mo siyang binibigay or direktahan mong binibigay yung mga resources, pero may monitoring ka pa rin ginagawa, tinitingnan mo pa rin kung ini-evaluate mo pa rin kung applicable ba yung nabigay ko na resources or hindi. AKA, kaya nga siya tinatawag na also known as resource provision. Kasi kapag resource provision ka, hindi mo lang yan siya binibigay, ini-evaluate mo din kung sakto ba or may kulang ba or ano ba ang pwede mo pang maitulong doon sa kliyente mo. Skiderman or yung goal, i-enhance mo daw yung social functioning through direct provision of material and useful in eliminating or reducing situational deficiencies. Situational deficiencies, yan yung mga pangyayari na nangyari na nagkulang ng resources yung mga tao. For example, kapag binahaan sila, usually situational yan kasi hindi naman everyday binabaha kayo. Unless na lang kung yung bahay nyo or yung place nyo is prone talaga ng baha and siguro maging everyday pa. Pero grabe naman yun kung everyday binabaha kayo. Kaya siya situational deficiencies. May nagkulang lang just because may nangyaring situation na hindi nyo inaasahan. Okay. Dito naman tayo sa baba. Direct provision model pa din and ito yung mga activities na ginagawa ng direct provision. Number 1, case-by-case involvement in study and evaluation process. Ito yung sinasabi ko sa inyo na case-by-case kasi hindi pwede na yung case ng isang tao is same pa rin siya sa case ng isang
client mo, no. Kaya nga tayo may principle of individualization kasi no two person is alike. Hindi pwede na yung dalawang person is magkapareho sila ng case. Case by case involvement and kailangan pa pagstudihan or kailangan may assessment pa, may evaluation process kung ano ba yung needed ng client mo and kung ano ba talaga yung pwede mong itulong case by case. Hindi pwede na porket dalawa silang nabahaan, sasabihin mo na since dalawa kayong nabahaan, eto yung intervention na maitutulong sa inyo without even knowing kung ano ba or ano yung assessment ng dalawang case kasi magkaiba yan sila kahit na same situation pa din. May it be yung isang tao is nabahaan siya and then wala masyadong nasira and then yung isang tao kasi nga mahirap sila and kahoy yung bahay nila, mas malaki yung nasira sa kanila. So magkaiba yun, magkaiba yung sementong bahay sa kahoy na bahay. So kailangan case-to-case involvement, case-to-case process yung kailangan mong i-assess. Pangalawa naman, determination of eligibility. Kailangan din, before ka magbigay ng direct provision or mga material aid, kailangan mo munang alamin kung eligible. Meaning eligible like, tama ba na binigyan mo siya, like eligible ba siya na binigyan mo siya ng mga services na ganito. For example, sa isang community, binahaan sila and then yung isang bahay hindi naman masyadong nabahaan kasi nga, semento at saka nasa mataas siya na part ng lugar na yon. So, hindi siya eligible doon sa material aid na ibibigay mo kasi hindi naman talaga siya binahaan, nandoon lang yung baha sa place nila pero hindi siya masyadong naapektuhan. Yun yung eligibility. Judgment naman that the provision of service promote client interest or yung judgment daw ng provision services, depende na yon sa social worker para i-promote daw yung client interest. Example niyan is family balikbayan program, financial assistance. Yan yung kapag may binibigay kayong or may it be, wala kasing DSWD sa amin, pero I think in Marbel, I think meron or Cagayan de Oro, NCR, anywhere, may mga balikbayan program yan sila or ay balik probinsya program kapag may mga holidays or may mga sakuna, ganyan, or financial assistance. Yan yung kapag may binibigay na pera or mga material aid para sa family na nangangailangan ng tulong na yon. So, dito naman tayo sa baba. Intercession mediation problem. From the word itself, mediation or intercession, parang pumapagitna ka or nag-mediate ka. So, para mas ma-understand natin, punta tayo dito. Intercession model naman, process daw yan siya ng pakikipag-negotiate sa service jungle. Service jungle in a way na, for example, service to, and then service yan, service yan, service yan. Para siyang jungle, kung mapapansin nyo, maraming kahoy sa jungle, di ba? And iba-iba yan sila ng purpose, iba-iba. Alam naman sa jungle, same-same sila ng mga kahoy. Iba-iba. And same lang din sa mga services. Iba-iba sila ng mga services na kinikater. May it be yung isang services for PWDs, yung isa for elders, yung isa for youths, yung isa naman for women and children. So, iba-iba. So, yun yung service jungle na minimin natin. Basta iba-ibang services na kinikater for our clients and singly or groups or pwede din daw siya for individuals or for groups. Next naman, ikinoconnecta daw natin yung client natin sa mga kailangan nilang services, nagtitake partisan din in interest in the client and his cause. Kumbaga, dapat daw, interesado din tayo sa kung anong makakatulong sa client natin at kung ano pa ba yung cause and effect na pwede pang mangyari in case man lang na ma-cater natin sila or maibigay natin yung services na yon. Advocacy on securing benefits. Kailangan din nag-a-advocate tayo para ma-secure nila yung mga benefits na kailangan nila. Hindi ka doon makikipagbardagulan. Advocacy, meaning niya dyan is yan yung ina-advocate mo yung rights ng client mo in behalf of your client. Yun yung advocacy, di ba? Advocating the services or pinaglalaban mo yung mga services na para talaga doon sa client mo. And para mas magets natin, meron tayong mga activities dito. For example, argue. Argue na hindi ka makikipag-away. Argue in term na kapag may hindi pagkakaintindihan, pwede mong ipaintindi yun sa client mo or anyone else. Also, debate. Debate in a way na hindi ka doon makikipag-debate for nonsense only. Debate in a way na makaka-benefit yun sa'yo at makaka-benefit sa client mo. Bargaining kung may, for example, yung dalawa, mediation ka nga, di ba? Nagme-mediate ka, nasa gitna ka. Kung yan, nag-aaway yan sila, sila, then ikaw nasa gitna ka, parang ganun. 1, 2.
and then nasa gitna ka para i-bargain kung may hindi sila pagkakaintindihan. For example, ayaw nung isa na ganito yung mangyari and ayaw din nung isa na ganito. So, hindi sila magkakaintindihan, 'di ba? So, ikaw na worker, nandun ka para sabihin mo na, okay, ito yung magandang gawin, ito yung makakatulong sa inyo, ganyan, para ma-bargain mo sila or what if ganito na lang yung adjustment mo and then ganito din yung adjustment ng isa para magkasundo sila. Same lang din siya, negotiate, manipulate in a way na good manipulation, hindi yung imamanipula mo silang dalawa para magkaayos sila. Ima-manipulate mo yung situation para umangkop yun sa dalawang tao. Or manipulate the environment in behalf of the client. So, yun. Example daw niya is yan yung mga working women. 'Di ba yung sa mga working women, vulnerable sila on the hierarchy kapag sa work. Usually, men are very dominant. Asking for the employee's compensation, yan daw yung kapag kailangan is equal yung compensation or yung rights ng women at saka ng men. Kaya nga, nandun ka para i-advocate yun. Yun yung sa mga nagtatrabahong mga babae. Juvenile offender naman, illegal detained para hindi sila masyadong magtagal sa kulungan. Kasi kapag sinabi mong juvenile, yan yung mga bata, di ba, na nakukulong. And hindi sila pwedeng ikulong sa kulungan ng mga adult. Kasi kapag ganun yung nangyari, yung juvenile na yon, lalaki siya na basagulero kung makalabas man siya kasi mas mababa yung sentence ng mga bata, 'di ba? Hindi siya pwedeng ihalo doon sa mga prisoner na mga adult kasi hindi sila same ng, for example, ng cases, and also yung bata na yon very prone yun and very vulnerable for other hindi pwedeng matopic doon sa prison na hindi applicable doon sa bata. Neglected prisoner, yan yung mga napabayaan na mga prisoner, and also slum dwellers. Slum dwellers, yan yung mga nakatira sa lansangan or yung mga informal settlers. Okay? Sige, dito naman tayo sa problem-solving approach. From the word itself, problem-solving, may sinosolve kang problema ng client mo. Very understandable naman yung mga title nila. And kung iisipin mo lang, for example, hindi mo na talaga alam yung answer in the board exam, tingnan mo lang kung if the title itself makes sense, then pwede na yun. Sige, dito naman tayo sa problem-solving approach. Sa problem-solving approach naman, kay Helen Harris Perlman yan. Tandaan nyo si HHP. Kapag nakita nyo sa HHP, Helen Harris Perlman, siya yung sa 4Ps din, yung process, place, person, and ano pa ba yun? Wait lang. Person, place, person, problem, place, at saka process. Sige, dito tayo, person is being helped in relation to what is focused to be stressful. Yan yung sinasabi kong 4Ps. Place, person, problem, process. Kay Helen Harris Perlman din yan. So, in order to cope with the problem, so para daw makakope yung problem na yon or para makakope yung isang tao sa problem nila, kailangan magkaroon tayo ng problem-solving approach or i-cater natin kung paano ba nila mariresolve yung problema nila on their own, pero also by the help of the worker or by the help of us. So, no special target group. So, walang special target group ang problem-solving approach. Kasi kung sino ang nangangailangan na ma-solve yung problem nila, i-cater mo sila. Wala tayong favoritism dito. So, eto nga yung ginamin ko dito na 4Ps. Hindi ko lang siya nakita, kaya ko siya sinulat dito. Pero yun, person, yung client or yung tao, problem, ano ba yung problema ng client, ano yung need niya, place, ano yung agency or saang agency ba yun, and process, ano yung process ng pag-help mo doon sa client mo, yun yung sa process. Sige, dito naman tayo sa psychosocial approach. From the word itself, dalawa na yan. Psycho meaning mental, social meaning physical. Psychological socialization. Yan yung psychosocial. Dalawa yan na approach. Meaning, organismic approach, concerned daw siya in both inner realities or yung sa di ba, inner realities sa mental and our soul, and also the social context. Hindi lang niya kinikater yung sa pag-iisip ng ibang tao, sa nararamdaman ng isang tao, pero kung paano din daw siya
paano din naninirahan or paano din nakikipaghalubilo yung isang tao sa kung saan siya nakatira. Tinutulungan din daw ng psychosocial approach yung context ng interaction or yung pakikipaghalubilo ng isang tao, internal, external world. Same lang naman sila ng explanation. Yung worker daw is nakikipag-engage in fact gathering. Fact gathering is yan yung pagkuha mo ng information na tama ha, base doon sa kung ano talaga ang information na needed and come with a professional opinion called diagnosis or treatment. Kung natatandaan nyo to, I think si Mary Richmond ba yung sa social diagnosis? Siya yung nag-ano ng social diagnosis and also treatment din. So, very important na kilala nyo or natatandaan nyo si Mary Richmond. Ay, eto na pala. So, proponent nila is si Mary Richmond, si Marion Kensworthy, Percy Libby, or Gordon Hamilton. So, yun. Proponent talaga, pinakaalam kong natatandaan ko usually kapag lumalabas sa board exam, ang social diagnosis is si Mary Richmond. Kasi yan yung natatandaan ko, si Mary Richmond and also, basta other Grace Coily, pero iba na ata si Grace. Sige, dito tayo sa procedures according kay Hollis. Procedures naman is sustaining. Ano ba yung sa sustaining? Kailangan may supportive din na environment. Sustaining yung pangmatagalan. Direct influence or giving advice. Yan yung direktahan mong binibigyan ng advice yung isang tao. Direktahan, direct. Catharsis and ventilation, discharge of pent feelings and emotionally charged memories. Yan yung kapag nagve-ventilate yung isang tao. So baka iniisip nyo na nagta-thirst trap siya. Hindi. Nagve-vent siya or nagpe-pen siya ng feelings or for example, may tinatago siyang hinanakit on her heart or his heart. Tapos yan, nagve-ventilate siya, sinasabi niya or umiyak siya, sinasabi niya lahat-lahat sa'yo or kung ano ba yung mga emotions niya or mga memories na hindi niya makalimutan, din yun. Sa'yo niya sasabihin, magve-ventilate, magka-catharsis, basta yan, cathartic. 4 naman, reflective configuration of the current person, situation, configuration. Same lang din, reflective consideration. Kung ano nga ba yung nararanasan ng isang client or sa kung anong situation ba siya under. 5 naman, encouragement of client para mag-reflect sila or ini-encourage mo daw yung client para mag-reflect sila on the dynamics kung ano ba yung mga iba-ibahan ng mga response pattern or yung mga tendencies. Response pattern is paano ba sila nagre-react, yung mga emotions nila, paano ba nila sinasabi, parang ano lang talaga siya, ventilation. 6 naman, ini-encourage mo din daw yung client na pag-isipan yung mga development and response pattern and tendencies. Basta yan, same lang sila ng explanation talaga. So, without further ado, punta naman tayo dito sa, psychosocial approach. Para mas magets natin yung psychosocial approach, may process din siya. Initial process, yan yung pinakaunang-unang process, assessment of client in his situation. Same lang din. Initial phase, yan yung sa assessment, kasali na dyan. Or yung sa mga intake, ganyan, kung ano yung gagawin, kukunin yung personal information, and then bago ka mag-assessment. Diagnosis naman, dynamic, meaning examination of client's personality. Kasi iba-iba naman. Pag sinabi mong dynamic, iba-iba yung mga approaches, iba-iba yung mga, basta dynamic, yung mga aspect. Kapag dynamic, kapag nakita nyo yung dynamic, diretso na yan, iba-iba yung aspeto ng client's personality, iba-iba yung personality nila. Etiology, yan yung cause or origin of difficulty. Ano ba daw yung reason or yung origin kung bakit siya nagkakaroon ng difficulty or yung problem niya. Classificatory naman is kinaklasify mo daw yung aspeto pa rin ng client functioning. 'Di ba na-discuss ko na sa inyo yung client functioning, yung mga role nila in the environment. So, yun. Treatment naman, yan yung direktahan. Direktahan meaning client to client, worker to client, yun, direktahan. Indirect is hindi yung direktahan, pero na-treatment mo pa rin yung client mo. Indirect meaning may barrier. Kung sa direktahan, one-on-one, one-on-one, yung sa indirect is ikaw to na worker and then may tutulong dito and then bago pa marireach yung client mo. So, yun yung indirect. Pero may tulong pa rin na nangyayari. Hindi nga lang siya direktahan.
environment of the client or minomodify mo daw yung situation, parang iniiba mo or gina-change mo yung situation ng isang client para matulungan yung client. So, yun yung indirect. Dito naman tayo sa behavioral. Dito naman tayo sa behavioral modification. From the word itself, behavior. Behavioral modification. Paano mo daw minomodify or paano mo chine-change yung behavior ng isang tao or yung attitude ng isang tao? Pinakaunang-una sa lahat, helping learn new behaviors and eliminating ways of behaving. So eto, mini-mean niya, tinutulungan mo daw yung client mo na maka-learn or matuto ng mga bagong behavior at saka i-eliminate yung mga hindi kaaya-ayang behavior. Kaya nga change, modification, meaning change. Eliminate, tanggalin. Tinutulungan mo na mag-learn sila ng bagong behavior na pwedeng makatulong sa kanila at i-eliminate mo yung mga behavior na hindi applicable sa kung ano man yung nararanasan nila. Process niya is initial phase, same pa rin, intake, kukunin mo yung information, assessment mo, implementation, meaning i-implement mo na yung mga na find out mo, and then evaluate mo kung applicable, then termination. 3 elements of social learning. Social learning yan yung modeling or kapag nakikita mo yung isang tao and then ginagaya mo siya or ginagaya mo siya na ginagaya mo or minsan hindi mo namamalayan nagagaya mo na pala. So yun yung social learning, modeling. Kapag yung papa mo is basagolero, usually yung mga anak niya din, kapag hindi sila nakakapag-isip ng tama, magiging basagolero din sila. Kasi nga, yun yung nakikita nila everyday, yun yung akala nila tama for them. Sige, dito tayo, target behavior. Ang focus niya is yung sa intervention. Antecedent behavior naman, nag-occur daw yan siya prior or before pa magkaroon ng problem behavior. Consequent behavior naman, nag-occur yan or nangyayari yan after magkaroon ng problem behavior. So, I think madidiscuss din natin to sa other topics, but then again, yun muna for behavioral modification. So, dito naman tayo, ano ba yung mga role ng social worker sa behavioral modification? Pinakaunang-una sa lahat, direct modifier. Sila yung pinakadirektahang magmo-modify or sila yung direktahang magpapabago. Modify or magpapabago or mag-eliminate. Agent of modification. Number 2 naman, behavioral instigator. Meaning, yung worker is i-impluensyahan niya daw yung situation. Parang may ginagamit siyang reward system. Like, for example, sa work, mga reward system, promotion, mga bonuses, or may ano to itong behavioral instigation, may ano to parang yung kay Albert Bandura, yung social learning theory, at saka yung dog, at saka yung rat. Basta yun, madidiscuss din natin yun. But for now, yan na muna, ano lang to, skip lang tayo for kuan kay i-discuss ko lang din naman yung about social learning theory, may other may other topics tayo doon. Ang focus lang natin kasi for today is yung mga approaches at saka yung sa model. Number 3 naman, teacher. Sila daw yung nagtuturo ng behavioral modification or paano ba natin napapabago yung mga behavior natin. Pwedeng mag-teach yung mga social worker. Teach in a way na behavioral modification, hindi yung teach talaga na parang mga teacher. Dalawahan ko to siya ma-upload kasi kailangan kong i-fill in yung gap ng hindi ko ata na-post yung 82 at saka 83. So yun, dalawahan ko to siya mapo-post. And thank you so much for listening and I really hope maka-upload na din ako ng other discussions kasi may iba pa akong pinagkakaabalahan. So yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!